alam sa product. I learned from training po and then sa mga mentors po na talagang walang sawa na tutulungan kayo at talagang lahat ng training na kakailanganin mo lahat is ipagkakaloob sa inyo, ibibigay sa inyo. So, yun lang po, kaya po, wag po tayong mahihiya na mag-share kasi po ang ating product is napakaganda sa health natin, and kung gagawin po nating business, talaga pong hindi po tayo mawawala ng connect ng isi-share dahil po napakaganda sa dami po ng testimony sa ating company. Hindi po tayo mawawalan at I lost my word. Masisiro kung tayo ay mag-share kasi po dito po sa Toronto, talaga pong yun po yung bestseller ko dito sa Toronto. Mag-example na lang po ako sa inyo. Nung last October, nung mag-upgrade po ako ng from gold to platinum, 72 boxes po yon na dumating dito sa Toronto. But within 3 weeks, sold out po yung 72 boxes. Can you imagine how effective and powerful our product is? Kasi hindi na po, lalo na po sa dami ng ambassador natin. So kung sino man po yung bago dito at wala pong knowledge sa business, andyan na po, katulad po ng presentation ni Mentor Precious, ang mga ambassador na po. At saka hindi na po tayo mahihiya na i-share ang product natin dahil po sa dami ng testimony. At ako na po yung personally na nagte-testify na nawala po totally yung migraine ko. Since last year pa po na umiinom ako, never na po ako mag-take ng medicine, never na akong sumakit ang ulo or sumuka or ma-pass out. Not in for 7 years po na may chronic migraine ako, not in a million na sinabi ng doktor na sabi sa akin hindi ka nagagaling kasi for life na yan. But ito po yung testimony ko as of today, talaga pong never na po akong magkasumpungin ng migraine because our pure organic barley. Okay. Amazing morning mga mentors. Welcome to our Falcons Academy Facebook Live Training. Okay po, start po tayo. This night is full of learnings, knowledge, and wisdom na makakatulong sa ating lahat to grow in this industry. Okay po. May I request po for everyone na mag-open cam po. Thank you. Okay. Okay po. Bago po magsimula po ang lahat, tayo po ay mag-pray muna. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa iyo namin inaalay ang Team Falcons Academy. Salamat sa biyaya ng pagkakaisa sa aming mga mentors, speaker, at bawat miyembro. Dalangin namin ang patuloy na paglago ng bawat isa na magindaan ito upang mapalakas ang pananampalataya, kabuhayan, at buhay ng maraming tao. Bigyan mo po ng wisdom and knowledge ang aming speaker ngayong gabi. In this we pray, in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Amazing morning po ulit mga mentors. Ako po si Herald Michael Angelo de Benitez, 22 years old. I joined I Am Worldwide last December and I'm Platinum account holder under of Team Victorious Hawks. I'm currently working as sales staff while doing I Am Worldwide part-time. Excited po ba lahat mga mentors? Okay po.
Let me introduce to you mentors, our speaker for tonight. She's 24 years old, business administration, major in financial management, certified financial markets professional, former private employee, and doing I am worldwide full-time. Please all welcome Mentor Renalyn Dulaga. Go Miss Renalyn. Yun, thank you so much po, Mentor Herald. Ayan, grabe naman yung ating host for tonight. Napakabatang bata, 22 years old. Ayan, amazing morning po sa lahat ng mga mentors na andito. Ayan, congratulations to Mentor Herald, no? Ayan, grabe, 22 years old. Pero andito ngayon sa ginagawa yung ating business, no? Napaka-bless natin kasi napaka-bless lalong-lalo na yung mga kabataan na katulad natin, no? Mentor Herald, napaka-bless natin kasi sa murang edad is namulat na tayo sa ganitong business. Ano? Kaya kung kayo po na andito kasama namin, ayan, napaka-bless po natin. No? Ayan, so, ayan, tama po si Mentor Harold, no? My name is Mentor Renalyn Dulyaga. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ayan, meron po bang hindi nakakakilala sa akin? Ayan, so, yun po. 24 years old. And then, tama nga si Mentor Harold. Ayan, tayo po ay Business Administration, major in financial management po nagtapos. Ayan. So, wait lang po ha. Mag-share lang po ako. Excited na po ba kayo? Yan, pa-comment naman ng excited. I am excited. Habang ako po ay nag-share ng aking screen. Yon, si Mentor Herald excited na daw. Yan. Visible na po ba yung aking slide? I think visible. Hindi ko kasi nakikita yung ay, nawala yung ano. Yes, Mens. Visible na po. Hala, bakit nawala yung aking ano? Wait lang po ha. Ayun. Ayan. Once again, amazing morning po, mentors. Ayan, ang topic for natin tonight is Facebook Live. Ayan, lahat po ba may mga Facebook? No, I think lahat naman tayo may mga Facebook na, no, kasi kahit mga seniors dyan, palong-palo sa mga pagla-live or kung ano pang mga activities sa Facebook natin, no, kung makikita natin yung mga mamshis, mga lolas, and titas, talagang mga active sila sa mga social media platforms, especially sa ating Facebook. Yan, so ang topic po natin for tonight is about Facebook Live. Ayan, so ayaw siya maganda. Ano po ba yung ating purpose ng training na to? No, dito po, sabi daw dyan, first impression means a lot. No, sabi dyan, 'di ba? Sabi natin, first impression last. No, yan yung mga kadalasan na maano natin kapag nakikipag-meet up tayo or nakakakita tayo ng mga nakakasalamuhan natin. 'Di ba? Kayo din ba mga judgmental? No, mga judgmental kasi tayo. No, hindi natin inaano na makilala muna, no, based tayo sa mga itsura. No, napakadami mga judgmental dito sa ating mundo. Kayo po ba? Judgmental po ba kayo? No, syempre lahat tayo walang hindi judgmental dito. Yan. So, ang purpose po natin is yan. So, 'di ba kapag nakikipag-meet up tayo kahit man yan sa mga nagliligawan, 'di ba? Kapag yung nanliligaw sa iyo, makikipag-meet up sa iyo, 'di ba? Syempre, makikita mo na nakakausap mo lang siya sa Facebook pero hindi mo nakikita yung mukha, no? Yan, pag nakita mo na, yun, dun ka na magbe-base kung anong klaseng tao ba siya, 'di ba? Kung ano yung background niya,
Yan. So, like for example, nagpunta ka sa office ng I Am Worldwide, no? May dalawang client or customer na pumunta sa office. Di ba? Yung isa, naka-shorts siya and then naka-sando. So, may dalang may dalang bola. So, ano yung maiisip ninyo na background niya? Yan, pa-comment nga po sa ating chat box. Yan, ano yung naiisip nyo na kapag nakita nyo yung client na yon? Ay, wait, nalipat. Yan. Ay, sorry ha, hindi ko pala hindi ko pala nababasa yung yung chat nyo, no. So, yan naiisip natin or masasabi natin na siya ay tambay or basketball player kasi 'di ba may dalang bola. Pero yung isa, yan napaka-presentable niya, naka-formal attire, naka-leather shoes. So, maiisip natin na businessman to, businesswoman, 'di ba? Yan agad yung nakikita natin or naiisip natin, 'di ba? So, 'di ba kapag nakikipag-meet up tayo, ah kinakailangan na naiisip natin na kailangan maayos tayo or presentable tayo kasi sabi daw ginajudge tayo ng mga makakakilala sa atin by one look or kung or kung ano yung appearance natin, 'di ba? Syempre kahit kayo din naman, kahit makasalamuha kayo ng una pa lang ninyong makita, syempre hindi mo pa kilala, yan, doon na po pumapasok yung first impression, 'di ba? Yan. So, dito po, sabi diyan sa style first then substance, no? Sabi daw, sa marketing daw po, napaka-importante yung style or itsura kesa sa substance or dun sa sa content, no? Yan. Pero sa atin po, sa ginagawa natin dito sa I Am Worldwide, yung dalawa daw po yan is kailangan natin or importante. Kasi since nandito po tayo sa attraction marketing, no? Kaya applicable po sa atin yung style and the substance, no? Yan. So next po is build curiosity then connect. Yan po yung ating purpose. So what is our goal, no? Ang goal po natin dito is to build credibility and to look as attractive as possible online. No? Yan. So, 'di ba? Kasi napakadami ng mga scammers lalo na sa social media, 'di ba? Kaya napaka-importante na ayusin natin yung ating Facebook account. Kasi hindi mo masasabi na kahit yan yung picture, kahit may picture siya na nakalagay sa kanyang account, masasabi mo ba na siya talaga yun? 'Di ba? Kasi mga napakadami ng mga different scams na nangyayari sa online, lalong-lalo na sa Facebook. 'Di ba? Dito nga sa amin sa Naga, may nabalitaan ako na yung dalawang estudyante is gumamit ng account ng iba para ng pera, manghingi or mangutang. Kaya yun, nahuli sila. Kaya napaka-importante talaga na mag-build tayo ng credibility sa ating Facebook account, no? Yan. And then do this consistently and make it our daily habit. Okay? Yan. So, next po natin, ano ba yung mga dapat nating ayusin sa ating Facebook account? First po is the homepage. Yan. So, punta nga po tayo sa ating mga homepage mentors. Yan. Una po is our thumbnail or ito po yung tinatawag natin na profile picture. So, ayan po. Yan po yung bilog na yan, kagaya po ng sa Facebook ni Mentor Aika, ni BP Aika, no? Yan, dapat daw po ganyan yung ating profile or thumbnail, no? Yung kita yung ating muka, no? Ayan. So, ayan, ito po, sino po ba yung ganito yung mga profile pictures? Patingin nga po check po nga natin kung ano yung mga profile picture natin dyan. Kung ganito po yung profile picture ninyo, yan mga mens, hindi daw po yan pwede. Kung ganyan po yung profile picture ninyo sa inyong Facebook, abay na kayo mga mens, magpunta na kayo sa Photoshop. Ayan, mag-photoshoot na po kayo para mapalitan po natin yung ating profile picture. So, ito daw po yung tama. Ito po yung tama na profile pic natin sa ating Facebook. Yung kita yung ating muka, no? Hindi yung
ganito na parang kukunin na tayo ng liwanag. Ayan, wag kayong magbiro niya kasi baka pag kinuha talaga tayo ng liwanag, ano, kaya ayusin po natin yung ating profile picture, hindi yung 'di ba yung iba kasi nakaganyan, yung profile picture nakaganyan, naglagay ka pa ng profile picture kung nakaganyan lang naman, nakatahop or yung naka-shades tapos naka-face mask, 'di ba? Kaya lalong-lalo na sa atin na may business, ganitong business, napaka-importante na dapat yung profile natin or yung face po natin is makikita po talaga sa ating thumbnail. Ayan. Tapos, ayaw na mag-next. Ayan. Next po natin is the cover photo. Yan. Ito naman po yung ating cover photo, no? Dito po sa ating cover photo, pwede po nating ilagay dyan yung about sa atin, yung passion natin or yung branding. Kagaya po nitong BPI ka. So, siya po is founder at hashtag founder at age 27. Aika Uy. No? Yan po. Dito po sa ating cover photo, yan Macha-challenge po tayo dito sa ating sa ating editing skills kasi 'di ba, yung ibang mga cover photo po natin kasi may napansin ako sa iba, napuputol po yung yung picture or ang yung iba po na natatakpan po ng profile picture. Kaya po napaka-importante na kapag kapag maglalagay po tayo ng cover photo, i-search po natin, meron po yan sa Google na kung paano po natin magagawa yung tama yung ating cover photo. Kasi napaka-importante po na kapag visit ng prospect natin or yung client natin, yung profile natin is talagang makikita na agad yung kumbaga naa-attract na natin dun pa lang sa ating cover photo and then sa profile picture natin. No? Ayan, maku-curious na sila na kung ano ba yung mga ginagawa natin kasi nakalagay na yung passion, your branding, ba? So, next po natin is the real name. Ayan, sino po ba yung mga sino ba dito yung ang mga pangalan sa Facebook is mga baliktad-baliktad pa? Ayan, dapat po ayusin po natin yung ating name sa ating Facebook account kasi 'di ba? Like for example, nagbigay po kayo ng flyers. No, namigay kayo ng flyers sa sa kung saan man. Tapos, yung nakalagay sa flyers nyo is yung talagang pangalan ninyo. Eh kapag sinearch po nun, hindi naman pala yun yung nakalagay sa sa Facebook account mo. Hindi po yun yung nakalagay. Eh paano ka po mahahanap, 'di ba? So, useless lang po yung pagbigay mo ng flyers, no? Kaya napaka-importante po na real name yung ilagay nating pangalan sa ating Facebook account. Yeah, next naman po natin is the bio section, no? Ito naman po yung details about you. Maximum of 3. So, like for example, yung kay BPI ka, no? Siya po ay founder of I Am Worldwide Corporation, hashtag God Made Trillionaire. Yan, hashtag founder at age 27. Kung kayo naman po is kahit ano po yung ilagay ninyo na related po sa ginagawa ninyo, no? Yan po, maximum of 3 na bio. Next po natin is the intro section, no? So, like for example, sino po ba dito yung may mga FB page na sa FB page na kung saan nagpo-post na po kayo kung ano yung mga about sa products and then sa testimonies. Ayan, pwedeng nyo po natin dyan ilagay yung ating kagaya po niyang kay BPI ka. Ayan, founder at Aika Lorraine Uy, tapos founder of I Am Worldwide. So, kung ikaw naman po is may team na may organization ka na, pwede mo pong ilagay yan dyan. Like for example, founder of Falcons, I Am Worldwide, di ba? Pwede po natin yan ilagay dyan para po makita ng ng prospect natin na okay, siya pala yung founder ng team na ganito, ganyan. No, next po is put where you live or school. Kasi dito po, isa din po to sa paraan para makapag-build po tayo ng rapport. Kasi like for example, ako po is taga Naga. And then si Mentor Herald po is taga Manila. So yung prospect po natin is yung naghahanap po ng barley na malapit po dito sa amin yung
naghahanap ng barley. So, syempre, kapag nakita nyo yung Facebook account ko, diba, na-stalk niya ako, so, saan po siya mag-a-avail ng barley or saan po siya mag-i-inquire ng barley? No, sa tingin po ninyo, saan po siya mag-i-inquire? Yung naghahanap ng barley. Diba, kung taga-Naga siya. So, kay Mentor Herald ba or sa akin? So, syempre, dun po siya sa mas malapit sa kanya. No, ayan. And then, yung school po, like for example, may nakakita ng inyong Facebook account, 'di ba? Ano pala siya, ng distributor pala siya ng barley ng I Am Worldwide. So makikita niya, same school pala kami. So dun pa lang po, makakapag ano ka na pwede siyang mag-avail sa'yo or mag-inquire sa'yo ng produkto kasi pareho kayo ng school. No? Isa po yan sa way para makapag-build po tayo ng rapport. Yan. So, next po is link your social media accounts. So, dapat daw po, kung kayo po ay may mga other social media accounts like Instagram, TikTok, or other social media accounts, pwede po natin dapat yan na i-link po. No? Kung ano po yung profile pictures natin sa ating Facebook account, yun din po dapat ang ilagay natin sa other social media accounts. No? Para consistent po or malaman po ng ating mga prospect na yun talaga yung account mo, di ba? Ayan, next po natin is the pinned photos, no? Ayan po, dati po kasi wala tong pinned photos, no? Diyan naman po, pwede po nating ilagay yung ating mga professional, yung lifestyle natin, yung best photos of you, no? Ito po yung, like for example, na-awardan ka, no? Pwede mo po yung i-collage or pwede naman nga po na isahan mo na lang siyang ipopost or depende na lang po sa inyo kung ano yung style na gagawin mo. So, ayan po, kung saan, ito po yung pwedeng, isa din po yun sa pwedeng maka-attract sa mga magbi-visit sa atin sa ating Facebook account, no? Yan. Next po is number 2 is post consistently, no? Every 4 hours, no? Yan. So, ayan po, focus po tayo sa VLR. Ano ba yung VLR? Ayan po yung ating values, no? Ito po yung mga pinaniniwalaan mo, kung ano yung pinapahalagahan mo, yan. And then, sa lifestyle, diba? Kapag yung friend mo, yung mga friends mo or yung family mo, nag-outing, no? Nag-travel kayo. So, pwede po natin yung i-post natin. And then, yung results, no? Syempre, like for example, na kapag nag-claim ka ng cheque, no? Kahit 5K lang yan, okay lang. Kasi, di ba, makikita natin na kahit ganyan, makikita nila na kahit ganyan yung may nakukuha kang income or may results na nakikita sa ginagawa natin. Ano? Yan. Okay. Next po natin is what should I post? No, ano daw yung mga ipo-post natin? Ayan po yung ating activities, no? Yung daily activities natin, yung pay-ins, 'di ba? Kapag may mga pay-ins ka, na sabihin mo, thank you Lord. Ayan, may mga bago na naman matutulungan ng ating produkto and then ng opportunity, mga ganon. Tapos yung if ever na may mga mentorings kayo, yan, pwede po natin yan i-post sa ating Facebook account, yung mga meetings and then trainings like ganito po, yung mga ganitong trainings natin, pwede po natin yang i-post sa ating Facebook account. And then, di ba, yung mga top mentors po natin is nagkakandak din sila ng mga bandings, no? Ayan, so pwede po natin yang i-post. And then, yung about sa I am, no? Dapat, meron ka din pinupost about sa I am or sa products. Yung sa income, di ba, sa products, i-post mo kung ano yung mga health benefits na makukuha nila sa products. Pero hindi naman po yung sunod-sunod na barley na lang yung ating ipopost, no? Ayan. And then, yung mga testimonies, pwede po natin yang ipost sa ating Facebook, no? And then, pwede din po yung income natin, di ba? Kahit maliit man yan, di ba? Pero, dapat pinupost po natin yan kasi pwede po natin yang magamit in the future na dati ganito lang yung income ko, pero ngayon, yan, dati
to 2 digits lang. Yan, 3 digits. Ayan, tapos ngayon, nagsi 6 digits na, 7 digits. Kaya pwede po natin yung mabalikan, no? Ayan. And then yung progress, di ba? Yun yung progress. Connected din po siya sa ano. And then yung big time lifestyle, no? Pwede po natin yang i-post. Ayan. So, like, example ng mga post po, ayan po, si BPI ka, 8 a.m., nag-post siya na lahat ng bagay pa naghihirapan, hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na nararanasan. Mga ganyan po na mga inspirational, mga motivational thoughts. Ayan. So, what are your values? No, ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga inspirational, motivational, or life quotes. Yan, di ba? Napakadami pong mga makukuha natin sa mga pages, no? Kasi ako po, nagpo-follow ako ng yung mga page na kung saan po sila ng mga inspirational or yung mga motivational quotes. Kasi doon po, kumukuha din po ako ng, kumbaga, kumukuha din po ako doon ng pang-post ko. Kaya, maganda din po na mag-follow po tayo or maghanap po tayo ng mga pages or group na kung saan makakakuha po tayo ng mga inspirational or motivational quotes po. Yan. Next po is about the products, no? Build curiosity to your viewers, no? Simpleng picture ka lang ng product or selfie ka, no? Yan, maglagay ka lang ng keep and short and simple na caption na kung saan maku-curious sila na ano ba yung iniinom ni Ako na rin, nag-post ako, ano ba yung iniinom ni Rena, no? Yan. Yan po, yung daily activities, yung mga talks, yung Zoom meetings, yung pay-ins, etc. Kagaya nung sinabi ko kanina, di ba? Kapag may mga trainings, yan, mentorings, pwede po natin pwede natin yang i-post, no? Ayan, so your big time lifestyle, your income, travels, results, or goals. Yan, yung mga travels, especially yung mga free travels, pwede po natin yan na i-post. So, and then, yung ating mga natutunan sa trainings, no? Pwede din po tayo na mag-post yung mga realization natin, sasabihin natin based sa training ni mentor, ang dami kong natutunan, ganyan, di ba? Kasi napaka-importante din na malaman nila na hindi lang puro tayo sa produkto lang. Napaka-importante na malaman din nila na dito hindi lang basta tayo dito makakatulong sa kalusugan and then sa opportunity, syempre matutulungan din natin yung ating mga sarili para mag-grow. Ipapakita natin na hindi lang basta negosyo or hindi lang basta sa produkto. Dito din may papakita natin yung personal development natin. Yan. Next po, ayan, post once a week with owners, top mentors, team, or cross lines, no? Kung may mga pictures po kayo ng mga naitatago dyan or nakapag-picture po kayo sa ating mga top mentors or sa owners ng ating company and then or sa mga ambassadors, kung mga nakapapicture po kayo, pwede po natin yang i-post. Ayan. So, next po is use the Facebook story. Ayan. Lahat po ba marunong mag-post sa story? No, ayan. Siguro lahat naman po marunong sa sa story kasi dito po napakaganda sa Facebook kasi pwede po tayong mag-post ng story kahit ilan, no? Kaya hangga't po makakapag-post pa po tayo sa sa story natin, i-grab na po natin ng i-grab kasi doon po makikita mo kung sino yung mga nag-views talaga or kahit hindi siya nagre-react sa ating story, makikita mo na nag-view siya. No, nakikita mo talaga na napapanood niya kung ano yung mga pinopost mo. Kasi 'di ba ang tawag diyan sa post natin, hindi naman natin makikita kung sino yung nakakakita ng ating mga post, no? Ang makikita lang natin kung sino yung nagko-comment or sino yung nagre-react. Pero dito sa ating story, yan, katulad sa akin, umaabot ng 700 or 600 yung mga nagbe-view sa aking story. Pero hindi lahat po yan is nagre-react. So, dun po, makikita po natin kung sino yung nakaka-view ng ating story. Yeah, next po is number 4, live once a week, no, to reach more viewers. Dito po,
maganda din po na nakakapag-live po tayo at least once a week or once a week kasi dito po kasi sa pag nagpo-post po tayo, hindi naman po lahat ng mga friends natin is makikita yung ating post. Pero kapag dito po nag-live po tayo kahit hindi po kayo nakakapag-chat or wala po kayong conversation ng friends mo sa Facebook, mano-notify po sila na ikaw po ay naka-live sa Facebook. Ayan. So, Facebook Live, once a week, be consistent with the time. So, kapag ikaw po ay magla-live, dapat daw po is consistent po tayo sa time para sa susunod na pag-live natin is maaabangan tayo ng ating mga viewers. 'Di ba? Sasabihin natin na see you on next live ko sa ganitong oras pa din, 8 a.m. or 8 p.m. No? Dapat iano po natin 'yan para aware po sila. No? Next po is number 5, always use hashtags. No, ayan. So, 'di ba makikita po natin dito official hashtag, no? Dapat importante na gamitin natin yung hashtag natin ay ang worldwide agents of hope, yan, home of hope, all he is believing in God's time. Pero, syempre, kapag gagamit po tayo ng hashtag sa mga post natin, dapat related naman po dun sa ating sa ating post kasi like for example, nag-post ka ng about sa anong tawag diyan? Ano bang example natin? Nag-post ka about sa sa lifestyle mo. Tapos ang naka-hashtag mo, hashtag ano bang hashtag? Hashtag amazing awesome product. Diba? Hindi naman related sa post mo or sa content mo. Dapat i-relate po natin sa post natin yung hashtag para yung purpose po kasi ng hashtag na to is para po kapag may mga tao or mga Facebook users na nag-search ng kunwari, amazing pure organic barley. So possible po na makikita po nila yung post mo. No? So sabi daw dyan, maximum of 3 hashtags only. Yan. Next po natin is number 6, never post anything negative. Yan, wag daw po tayo mag-post ng mga negative. Like for example, ito, si Juan de la Cruz, feeling heartbroken. Ayan, o to move on sa mga taong binaliwala ako. Ouch! Di ba? Dapat po, wag daw po tayong magpo-post ng mga ganyan. Kasi sa tingin po ninyo, kapag po ba nag-post tayo ng mga negative thoughts, negative, yan, mga negative posts. Sa tingin po ninyo, may mga gusto pa kaya makakita ng mga post natin? No, syempre hindi na kasi nakakahawa 'yun. 'Di ba? Kumbaga nakakapagbigay ka pa ng stress, another stress na nga yung nag-scroll sa Facebook tapos mababasa pa yung post mo. 'Di ba? Imbes na ma-inspired sila or ma-inspire sila sa post mo, hindi. Kasi yan yung mga post natin, mga negative thoughts, no? Number 7 po is clean friend list, no? Ayan. So, dyan po sa ating mga sa Facebook account, 'di ba? Hindi po lahat ng mga friend po natin is may mga nang maalam na or mga nahack na yung accounts. Dapat po i-clean daw po natin yung ating friend list, no? Di pa po may ipapakita po ako sa inyo. Wait lang ha. Ipapakita ko po sa inyo yung pag po ng Facebook friend. So, di ba po dito, nakikita po ba mga mentors? Parang hindi nakikita. Hindi nakikita, no? Hindi nakikita? Nakikita ba mga mentors? Ayan. So, dito po, like for example, dito po sa friends po natin. Ayan, i-see all po natin yan. Tapos, yan, your friends. Pindutin po natin yan yung your friends. Dyan sa may nakikita ba? Tapos, yung pong sort, pwede po natin yung pindutin. Sort po natin yan. Tapos, may nakalagay po dyan sa baba, yung newest friend, friends first, tapos yung oldest. Ayan po. So, dyan po, makikita mo po yung oldest, di ba?
Yan, oldest friends. Ayan po yung mga oldest friends mo. So, i-aano mo po na yung account po ba na yan is active pa. No? So, kapag hindi na active, so pwede mo po siyang i-unfriend na. Lalong-lalo na po yung mga friend po natin sa Facebook na yung mga namaalam na. Yan. So, pwedeng-pwede po natin yung gawin para po para mas madali na lang, hindi na natin iisa-isahin pa yung, kumbaga, naka-random pa kasi yan eh. So, kapag na sinort natin yung sa old and then sa new, so mas malelesen yung ating pag-scroll up or paghanap ng mga inactive na sa ating Facebook. 'Di ba? Kasi yung friends po natin sa Facebook is nakalimit lang po siya sa 5,000. No? Napaka-importante din po na i-add natin yung mga owners or top mentors. No? Ayan. Kung hindi man po natin sila ma-add na kasi, 'di ba, yung mga top mentor natin is mga madami na talaga yung mga friends, no? So, pwedeng-pwede na lang po natin silang i-follow. And then add your team and cross line. So, napaka-importante po na i-add din po natin yung ating mga cross lines kasi possible po na maka-help din po sila sa atin or makakuha din po sila tayo ng mga tips sa kanilang mga posting. Ano? Ayan. Dito po, ayan po, yung click po natin yan dyan, yung tatlong dots. Ayan, so makikita po natin dyan yung nakalagay na favorites or follow. No, dyan po, i-follow natin or ilagay po natin sa favorites yung mga top mentors na kung saan palagi nating makikita yung kanilang mga post araw-araw. No, ayan, ano daw po yung ating daily goal? So, kailangan po nating mag-add ng 10 new friends or prospects. No, yan po yung daily goal natin sa ating Facebook account. No, remove 10 friends, yung mga negative or unhelpful na and inactive. No, kung sa tingin ninyo na itong friend mong ito ay hindi makakatulong sa ginagawa nating negosyo or sa mental health mo, so i-remove na natin or i-unfriend na po natin para hindi na tayo mahawaan ng bad vibes niya. Ano? So, kung hindi po nakakatulong and then yung inactive. No, ayan. So, ayan po, remove friends. Ayan, unfriend po natin. No, nagiging Bisaya na tayo. I-unfriend po natin, no. Punta lang po tayo sa profile or sa 3 dots na yon. Makikita po natin dyan yung unfriend. So, yung mga negative na mga nagpo-post na ating friends. Next naman po natin is follow pages, no? Yan, yung katulad nung sinabi ko po kanina, ayan, dapat po importante na naka-follow po tayo sa ating page ng company, yung I Am Worldwide. Sino po ba yung naka-follow na po dito sa ating I Am Worldwide company, no? Diyan po kasi yung mga trainings, nagla-live po sila or yung mga announcement, diyan po natin siya makukuha yung mga updates, no? Yung team page naman, team logo, team cover photo. Ayan, post your activities and check your settings. Ayan. Ayan po, yung mga dapat po nating i-follow. Yan, si BPI ka. No, naka-follow din po yan sa akin, no. Yan, pwede din po natin silang ilagay sa favorites po, no. Ayan, sa favorites yan. So, sabi dyan, you've reached the limit. No, you can only add up to 30 friends and pages to favorites, no? Mga nasa 30 friends and pages lang daw po yung ating ilalagay sa favorites. Kaya napaka-importante na piliin po natin ng mabuti kung ano or sino yung ilalagay natin sa favorites natin. Ano? Next po, warning, be active on reacting, commenting and sharing other people's posts. No, give and receive. No, dapat daw po active tayo sa lalo na sa ating mga kasamahan, no, sa ating mga top mentors. I-support po natin yung bawat post ng ating mga top mentors or ating other mentors para po tayo din po is mabigyan din po tayo ng reaction sa ating mga post. Sabi nga dyan, give and receive, no? Like for example, kahit naman po lalo na sa mga prospects po natin, kapag may mga birthdays, di ba? Comment po tayo, mag-greet po tayo sa
sa ating mga friends kahit hindi naman po kayo close kasi isa din po yan sa paraan para makapag-build po tayo ng rapport, no? Ayan. Next po is always be consistent with all your social media platforms. Ayan, kagaya po ng sabi ko kanina, di ba kung may other social media platforms po kayo, dapat consistent po kayo. Yung profile picture po nyo is dapat po pare-pareho kasi para kapag sinearch po kayo dyan sa platforms nyo, madali na lang po kayong makilala or ma-identify na ito yung nakita ko sa Facebook. Ay, ito yung nakita ko sa Instagram. Siya pala yun. Ano to, legit to, no? Yan po yung masasabi nila. So, yun lamang po. To God be all the glory. Yan. Once again, my name is Mentor Renalyn Dulyaga and I am an agent of hope. Thank you so much. Back to you, Mentor Herald.